Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Naniniwala ka ba na once a cheater, always a cheater? Para sa akin, nakadepende yan sa kung sino ang karelasyon ng tao. Kung nagloko na siya sa'yo una pa lang, dapat na pinapakawalan mo na dahil kung tunay kanyang mahal, hindi kanya lolokohin at sasaktan. Naniniwala rin ako na kayang magbago ng mga cheater. Yun nga lang, sa ibang babae na. Ako si Vicky at ito ang karanasan ko tungkol sa kung paano ko pinakawala ng greatest love ko. Sa wakas, nagkaroon din tayo ng time para magkaroon ng bonding. Diyos ko, sobrang hectic sa trabaho, no? Naku, sinabi mo pa, ang hirap maging working mom, ang hirap pagsabayin. Mabuti na nga lang at nakahanap pa tayo ng oras eh. O siya, sulitin natin ang ilang oras na meron tayo para makapagsaya. Teka, saan ba tayo pupunta? Huwag masyadong mahal ah. Alam mo naman ang mga gastusin ngayon. Hindi no, dyan lang tayo sa may bagong bukas na restaurant. Mura lang doon, mamasyal tayo dyan sa seaside oh. Tapos sa Tiangge na lang tayo mag-shopping. Hindi natin afford sa mall eh. Ay nako, mabuti na lang talaga at magkasundo tayo dyan. Bakit nga ba naging mag-best friend tayo? Syempre dahil vibes na vibes talaga. Yun na nga eh. O siya, kumain na tayo at kumukulo ng tiyan ko sa gutom. Hindi ka na naman kumain ano? Syempre, gusto kong makarami ng kakainin ngayong magkasama tayo. Naku, ikaw talaga. Halika na nga at baka magkaroon ka ng ulcer, ako pang makonsensya. Sorry na. Sa susunod kakain ako kahit konti. Dapat lang ano? Siya nga pala, kumusta ang inaanak ko? Ayun, malikot na siya. Kung inaakala namin na mahirap ang newborn stage, mas mahirap pala pag naglalakad na. Nung newborn pa lang siya, kung saan mo nilapag, doon mo lang din babalikan. Pero ngayon, naku, wish mo na lang talaga na mababalikan mo pa siya doon. Ganyan talaga kapag lumalaki na. Pagkatapos niyan, mamumroblema ka naman kapag nag-aaral na. Naku, mabuti ka pa, binata na ang anak mo. Hindi na kailangan alagaan pa ng husto. Binata na nga pero pasaway pa rin hanggang ngayon. Kung inaakala mong hindi sumasakit ang ulo ko, naku sumasakit, mas lalo kaya. Wala pala talagang kawala kapag nanay ka na eh. Pero sana mas inagahan kong nag-anak. Tignan mo, fresh ka na ulit ngayon, habang ako ito haggard na. Ayan ka na naman. Okay lang yan. At least may sarili ka ng bahay bago ka nagkaroon ng anak. Hindi kagaya ko. Alam mo naman kung anong mga pinagdaanan ko, hindi ba? Sa bagay, nagigipit kami ngayon pero at least may bahay ako. Correct! Yan ang palagi mong isipin, friend. Napangiti ako ni Shobe. Halos 3 buwan din ang nakalipas simula noong huli kaming nagkaroon ng bonding time. Sa sobrang busy naming dalawa, halos makalimutan na namin ang isa't isa. Magkaibigan na kami ni Shobe simula pa nung high school at magpasa hanggang ngayon na 32 years old na kami. Pero hindi kagaya ko na inabot na ng 30 bago nagkaroon ng anak. Mas maaga siyang nagdalang tao. 18 years old lang siya nang mabuntis siya ng boyfriend niyang tinakasan siya. Nang matapos kaming kumain, nagbabalak na sana kaming pumunta sa Tiangge para mamili. Pero hindi yun natuloy nang tumunog ang cellphone ko dahil tumawag ang asawa ko. Sino yung tumatawag? Si Ricky. Bakit kaya napatawag yan? Baka yung anak namin may problema. Baka nga. Sige, sagutin mo na. Hello, mahal? Bakit ka napatawag? May problema ba? Mahal. Eto kasing si Lovely, iyak ng iyak. Baka naman nagugutom o kaya inaantok. Ayaw na niyang dumede. Pinakain ko na rin siya. Tapos sinubukan kong ihele. Iyak pa rin ang iyak eh. Panay mama ang bukang bibig kaya naisip ko na baka hinahanap ka na niya. Hindi naman siya ganyan kapag ang kasambayang nag-aalaga sa kanya, mahal. Baka naboboard, ilabas mo naman kasi siya. Ilang oras pa lang simula nang lumabas ako eh. Ay, alam mo naman kasing hindi ako sanay mag-alaga ng bata. Sana kinausap mo na lang si Lola Pasita na wag na muna mag-day off kung gagala ka pala. Mahal, ayaw mo bang magkaroon man lang ng quality time sa anak mo? Palagi ka nalang wala sa bahay. Ay, oo na. Anong oras ka ba uuwi? 3 oras ka nang wala eh. Huwag mong sabihin aabutin ka pa ng 10 oras dyan. Baka hindi na si Shobe ang kasama mo ha?
Kasama ko si Shobe. Gusto mo ba siyang makausap? Hindi na. May tiwala naman ako sa'yo eh. O siya, sige. Susubukan ko na lang na patahanin tong si Lovely. Mag-enjoy ka. O ano, anong sabi? Binabaan na ako ng tawag eh. Ang sabi niya, iyak daw ng iyak si Lovely. Ganun yun kapag nabobore. Ay sus, 3 oras pa lang nasa kanya, sumusuko na siya. Alam mo naman ang mga lalaki. Ang sabihin mo, maling lalaki lang talaga yung si Ricky para sa'yo. Shobe naman, heto na naman ba tayo sa mga dati niya pang kasalanan? Diyos ko, sinasabi ko sa'yo ha, kapag yan umulit, ewan ko na lang talaga. Subukan niya lang umulit no, hindi niya nagagawin pa ulit sa akin yun. Tandaan mo, once a cheater, always a cheater. Ikaw rin. Bahala na nga. Halika na at pumunta na tayo sa Tiangge para makapamili na tayo. Kada 3 minuto yata ay tumatawag sa akin si Ricky. Puro reklamo ang mga naririnig ko sa kanya. Na sa totoo lang ay bahagya akong kinaiinis. Pero iniisip ko na lang din na baka nga talagang nahihirapan siyang mag-alaga sa anak namin. Kaya nung huling beses na tumawag siya, wala na akong nagawa kundi ang magpaalam kay Shobe na uuwi na. Wala na, hindi na tayo nakapamasyal ng matiwasay. Diyos ko naman yang si Ricky, napaka-KJ. Malay mo naman talagang nahihirapan siya kay Lovely. Sige na, sa susunod na lang tayo ulit gumala. Sa susunod isama na lang natin si Lovely. Sige, ganun na nga lang ang gagawin natin. Alam ko na, sa bahay mo na lang tayo mag-bonding. Manood tayo ng pelikula, bumili tayo ng CD, ano sa tingin mo? Sige, pwede naman. Ganun na lang ang gawin natin kesa masayang ang araw na libre tayong dalawa. O sige, tapos bili tayo ng snacks. Tara na. Hindi pwede kay Lovely ang horror ah. Bibili tayo ng horror para kapag nakatulog na siya, pwede nating panoorin. Ano, game? Sige. 10 minuto pa lang ang nakakalipas, tumatawag na naman. Hay, ito talagang si Ricky Napakaiksi ng pasensya. Sagutin mo na nga lang yan, nakakainis na. Sorry talaga ha. Ano pa nga ba? Hello Ricky, pauwi na ako, isasama ko na lang si Shobe sa bahay. Mabuti pa nga at dito na lang kayo sa bahay. Kailangan kong umalis eh. May importanteng meeting sa trabaho. Meeting sa trabaho? Linggo ngayon na. Basta. Bakit ba nagtatanong ka pa? Trabaho naman itong pupuntahan ko. Ricky, wag mo akong niloloko ha. Ilang beses mo na akong niloko. Alam mo, ang mahirap sa'yo masyado kang tamang hinala eh. Bilisan mo na lang umuwi at papakausap ko sa'yo si Jimmy para malaman mong hindi kita niloloko. Oo na, uuwi na nga. Hindi ko na maiwasang magalit nang tumataas na ang boses ni Ricky sa akin. Malaki na ang naging sira ng tiwala ko sa kanya simula nung 2 beses ko siyang nahuling ng babae. 2 beses ko lang siyang nahuli pero hindi ako sigurado kung ilang beses ba talaga niyang ginawa. Pero ewan ko ba, paulit-ulit ko pa rin siyang pinapatawad kahit na ilang beses na niya akong niloko at sinaktan. Sinusuyo niya rin kasi ako at nagmamakaawa siya sa akin na hindi na raw niya uulitin. Pagdating namin sa bahay, nakabihis na si Ricky. Nakasuot siya ng polo at pantalon at umaalingasaw ang pabangong gamit niya. Wow, ang bango mo pare ah. Saan ang date? Anong date? Trabaho ang pupuntahan ko. Linggong-linggo biglang tatawag si sir para puntahan yung site na ginagawang building. Nakaka-bad trip nga eh. Ay, ganun ba? Dapat may additional payment yang ganyan. Araw ng linggo dapat nananahimik lang sa bahay. Kaya nga eh. O siya, ikaw na munang bahala sa mag-ina ko ah. Oo naman, aagawin ko na nga ang asawa at anak mo sa'yo eh. Ikaw talaga. O mahal, aalis na ako ah. Baka gabihin pala ako dahil malayo ang pupuntahan namin. O sige, siya nga pala, nasan si Lovely? Nakatulog na siya kakaiyak. Hinahanap ka eh. Kung kailan kami nakauwi tsaka naman siya nakatulog. O sige, umalis ka na at baka hinihintay ka na ng boss mo. Tignan mo tong cellphone ko para maniwala ka. Baka kasi naghihinala ka pa rin eh. Sige na, hindi ko na kailangan pang tignan yan. Isara niyong maigi yung gate. Aalis na ako ha. Sige, mag-ingat ka ha. Alam mo Vicky, ibang kutob ko sa pupuntahan niyang asawa mo.
na baka babae ang pupuntahan niya. Oo, grabe ang pabango eh. Parang hindi lang inispray sa katawan, parang niligo. Kung boss niya ang pupuntahan niya, hindi yan dapat ganyan. Naku, kung may ginagawa talagang kalokohan ng asawa ko, mahuhuli ko yan kahit na hindi ko hulihin. At kapag nahuli mo nga, wala kang gagawin. Ewan ko, Shobe, hindi ko na masyadong iniisip na baka nambababae na naman siya. 2 beses ko na siyang nahuli. Siguro naman nagsawa na siya ngayong nagkaroon na kami ng anak. Hindi mo sure. Pero sana nga hindi na niya ulitin dahil sawang-sawa na akong mag-advise sa'yo kahit pa ulit-ulit mo na lang din naman akong hindi sinusunod. Hindi ko na pinansin pa ang mga sinabi ni Shobe kasi paulit-ulit na lang din naman ang mga sinasabi niya. Bagay na hindi ko rin talaga pinakikinggan. Tama naman ang lahat ng mga sinasabi niya sa akin eh. Pero ewan ko ba, sadyang matigas lang talaga ang ulo ko. Dahil nga tulog na si Lovely, nagpa siya kaming manood na kagad ng horror movie na binili namin. Yun nga lang, kailangan naming pigilan ang mga sigaw at tilian namin sa tuwing lalabas ang multo dahil baka magising si Lovely. Saktong pagkatapos ng horror, nagulat kami pareho nang umuwi na kagad si Ricky. Oh, mahal, bakit umuwi ka na kagad? Akala ko ba gagabihin ka? Ay, pinagod lang ako ng boss ko. Hindi pala matutuloy dahil nagkaroon daw ng emergency ang kliyente. Ay ganun ba? Hayaan mo na magpahinga ka na lang ngayon at bukas may pasok ka na naman sa trabaho. Kaya nga eh. Si Lovely, gising na ba? Hindi pa, masarap pa ang tulog niya eh. Sige, magpapahinga na muna ako at medyo napagod ako eh. Okay, tabihan mo na lang si Lovely. Bakit parang nalugi ang mukha nun? Sino ba naman hindi mababadtrip kung gano'n ang nangyari? Pinaalis pa siya ng bahay pagkatapos bumiyahe hindi naman pala matutuloy. Hindi rin? Yung itsura niya parang nakipag-break sa girlfriend eh. Ikaw talaga, Shobe. Masyado nang malaki ang trust issue mo ha. Pati ba naman si Ricky pinaghihinalaan mo na? Naku, kung may ganyan man siya, ako ang unang makakaramdam niyan. Ikaw talaga, oo. O siya, sige, magpakabulag ka sa asawa mo. Sobrang pogi naman kasi niyang si Ricky eh. Ituloy na lang natin ang panonood ng pelikula. Ikaw talaga, oo, ang dami mong napapansin. Sa totoo lang, naiirita na ako dahil sa paulit-ulit na pagbanggit ni Shobe tungkol sa pambababae ni Ricky. Pero dahil ayoko namang masira pa ang araw namin, pinagsawalang bahala ko na lamang yun. Nang makauwi na si Shobe, nagising na si Lovely. Pero dahil tulog pa si Ricky, hinayaan ko na lang muna siya. Nagluto ako ng hapunan namin kasama si Lovely na nakikikain ng ibang rekado na pwede niyang kainin kahit hilaw. Pero ang pinagtataka ko ay kung bakit kahit na natapos na ako sa pagluluto ng pagkain, hindi pa rin nagigising si Ricky. Kaya naman minabuti ko nang puntahan siya sa kwarto at gisingin. Mahal, gabi na, hindi ka pa rin ba gigising? Medyo masakit ang ulo ko, mahal. Pwede bang hayaan mo na muna ako? Kung masakit pala ang ulo mo, bumangon ka na dyan para kumain at uminom ng gamot. Ay, sige na nga. Baka nga kailangan ko lang talaga ng gamot. Halika, tutulungan kitang tumayo. Wag na. Kaya ko nang tumayo ng mag-isa. O sige, sumunod ka sa akin ha. Teka, may tumatawag sa'yo, mahal oh. Si paring Robert? Aba, ang tagal na natin siyang hindi nakakausap ah. Himala yata. Ano? Sige na mahal at mauna ka na sa labas. Sasagutin ko lang at baka emergency kaya bigla siya napatawag. Naku, baka nga, sagutin mo na lang. Bakit hindi ka pa lumalabas? Ha? Gusto kong malaman kung anong sadya ni paring Robert eh. Ay naku mahal. Sasabihin ko na lang sa'yo mamaya pagkatapos namin mag-usap. Hahayaan mo na lang ba si Lovely sa labas? Baka mamaya kung ano-ano na ang gawin niya ron. Ay, sorry mahal. Oo nga pala. Ay nako, wag mong kakalimutan ang anak natin. Sige na, punta mo na siya. Oo, sige mahal. Ikwento mo na lang sa akin mamaya ha. Tuluyan na nga akong lumabas ng kwarto at dumiretso sa kusina para balikan si Lovely na ngayon ay nakaupo na sa kanyang high chair. Mabuti na lang at hindi siya umiiyak. Nilalaro lang niya ang laruan na binigay ko sa kanya para maaliw siya.
Ang totoo kasi niyan, gusto ko sana talagang malaman kung talaga bang si paring Robert ang tumawag sa kanya. Ewan ko ba, hindi ko alam kung tama bang masyado akong nag-overthink sa lahat ng mga ginagawa ni Ricky simula noong nambabae siya. Ilang minuto rin ang hinintay ko bago siya tuluyang lumabas ng kwarto. Nagtaas kagad ako ng kilay nang makitang nakabihis siya at nakapabango na naman. Maaliwalas na ang kanyang muka kumpara kanina nung nakahiga siya sa kama. Oh, akala ko masama ang pakiramdam mo. Saan ka pupunta? Kailangan ni Robert ng tulong. Kailangan ko na umalis. Teka, sandali. Mas importante pa ba yan kaysa yung masamang pakiramdam mo? Vicky naman, nasa panganib na si Robert. Uunahin ko pa ba ang simpleng sakit ng ulo ko? Aalis na ako. Sige, basta mag-iingat ka ha. Baka ikaw naman ang mapahamak kapag masyado kang nagmamadali. Oo na, sige na. Mag-ingat kayong dalawa ni Lovely dito sa bahay ha. Isara niyo ang mga pinto pati na ang mga bintana. Hindi ako makakauwi ngayong gabi. Didiretso na ako sa trabaho bukas. Ha? Saan ka matutulog? Ako na ang bahala. Nagtataka man ako kung ano ang nangyari kay Robert, pinagkibit-balikat ko na lang muna. Halata naman ang pagkataranta sa mukha niya kaya sigurado ko na hindi siya nagsisinungaling sa akin. Kagaya nga ng sinabi niya, hindi siya umuwi kinagabihan kaya kaming dalawa lang ni Lovely ang nakatulog sa bahay namin ng gabi. Nilak ko naman ang lahat ng pinto, pati na rin ang mga bintana, pero nagising kami ni Lovely kinaumagahan dahil sa malakas na sigaw ni Lola Pasita. Ma'am Vicky! Diyos ko po, anong nangyari dito sa bahay niyo, Ma'am Vicky? Gumising na po kayo! Lola Pasita, ano pong nangyayari? Diyos ko, imulat niyo po ng husto ang mga mata niyo. Tignan niyo ang buong bahay niyo. Ha? Bakit po? Diyos ko, anong nangyari? Bakit nagkagulo ang lahat ng mga gamit? Hindi ko po alam, ma'am. Basta pagpasok ko po rito sa loob ng bahay niyo, ganito na. Diyos ko naman, bakit nagkaganito? Siniguro ko namang nakalakang lahat. Tara ho at hanapin natin kung saan siya dumaan. Hindi po ba sa pinto? Hindi roon, nakalak pa nga ang gate eh. Kung ganun baka po sa likod, pero siniguro ko pong nakalak yun bago ako matulog eh. Baka nakalimutan nyo lang, ma'am. Hindi, sigurado talaga ako. O kita mo na nakalak pa nga. Kung ganon, saan po nakapasok? Teka lang, baka sa mga bintana. Ikaw dun sa kabilang parte at ako dito. Ang mga gamit nyo po, ma'am, baka may mga nawala. Diyos ko, oo nga pala. Hindi ko na alam kung anong uunahin ko, Lola Pasita. Grabe, ano ba kasi talagang nangyari? Tignan mo na ang gamit nyo, ma'am. Ako na po ang bahalang tumingin sa mga bintana. Natataranta talaga ako habang hinahagilap ko ang mga gamit na pwedeng mawala. Ang mga alahas, ang mga mamahaling gadgets at kung ano-ano pa. Pero hindi ko mahanap ang kahit na anong pwedeng nakawin. Tulala akong naupo sa may sala habang iniisip kung ano nga bang intensyon ng nanloob sa bahay namin. Walang ninakaw na gamit. Kaya bakit? Ma'am, bukas po ang bintana doon sa may kusina. Mukhang doon po dumaan ang magnanakaw. May nanakaw po ba? Wala eh. Po, walang nanakaw. Pero bakit pa po ng loob kung wala namang nanakawin? Hindi ko rin po maintindihan, Lola. Ginulo niya ang buong bahay namin nang wala siyang kinuha. Pero isa lang po ang sigurado rito, madam. May hinahanap siya. Siya nga, kasi kung wala siyang hinahanap, hindi niya halos babalik ta rin ang buong bahay. At hindi ko man lang yun narinig. Wala akong narinig na kahit konting tunog. Hindi kaya inisprayan kayo ng pampatulog? Ganon kasi ang mga napapanood kong pelikula eh. Hindi ho ako sigurado, Lola. Natawagan niyo na ho ba si Sir Ricky? Ay, hindi pa nga ho eh. Tawagan niyo na ho siya, ma'am. Ako na po ang bahala kay Lovely. Sige ho, Lola. Maraming salamat po. Agad na umalis si Lola Pasita para tumungo sa kwarto namin. Habang ako, kinuha ko naman ang cellphone ko para tawagan si Ricky. Ilang beses ko siyang tinawagan. Siguro 5 beses bago niya sinagot. Ano ba? Natutulog yung tao eh. Mahal, saan ka natulog? Vicky? Ay, buwisit.
Ba't mo ba ako binibwisit-bwisit dyan? Tinatanong kita, saan ka natulog? Dito kila paring Robert. Kung makapagtanong ka na naman, tamang hinala eh. Hindi ako nagtatamang hinala. May importante akong sasabihin sa'yo kaya ako nagtatanong. Ano ba kasi yun? Ba't hindi mo na lang sabihin? Nalooban ng bahay natin. Ano? Hindi ba't ang sabi ko sa'yo, isara at ilak mo ang mga pinto pati na mga bintana bago matulog? Napakatanga mo naman, Vicky. Tanga? Hindi mo man lang ba kami kukumustahin? Kung okay lang kaming mag-ina mo? Ano nangyari? May nawala ba? Ewan ko sa'yo. Ire-report ko na lang sa pulis kesa sa'yo. Dahil mukhang wala ka namang pakialam sa amin. Ibababa ko ng tawag. Ma'am, si Sir Ricky po ba yon? Opo, Lola. Tatawag na lang po ako ng mga pulis dahil mukha namang walang pakialam ang asawa ko sa amin. Hay nako, ma'am. Si Sir po talaga, oo. Huwag po kayo masyadong magpaka-stress, ma'am. Tumawag na lang po talaga kayo ng pulis para mapanatag kayo. Maghahanda na po ako ng makakain nyo. Papasok po ba kayo sa trabaho? Kailangan ko sanang pumasok dahil marami kong gagawin sa opisina eh. Pero kung ganito ang sitwasyon, hindi ako pwedeng umalis. Paano kung kayo lang dalawa dito ni Lovely? Bigla na lang ulit dumating ang nanloob dito sa bahay. Wala naman pong nawalang gamit, mami. Wala nga, pero mas mabuti na ang makasiguro tayo. Hindi natin sigurado baka may nakaligtaan lang akong makitang nawawala. Sige ho, ma'am. Kayo po ang bahala. Matapos kong tumawag ng pulis para ipaalam ang nangyari sa bahay namin, tinawagan ko naman ang manager ko sa trabaho para ipaalam ang nangyari. Mabuti na lang at mabait siya dahil naniwala siya kagad at mas nag-alala pa sa amin kesa sa asawa kong walang pakialam at mas inuna pa talagang sisihin ako. Hindi talaga siya umuwi hanggang sa gumabi na. Busangot at kunot na kunot pa ang noon niya nang umuwi siya na para bang sobrang laki ng kasalanang nagawa ko. Ano? May nawala ba? Walang nawala. Wala naman palang nawala eh. Bakit tinawagan mo pa ako na para bang napaka-emergency na nangyari? Tapos tumawag ka pa ng pulis. Hindi mo ba ako naiintindihan, Ricky? Wala ngang nawala. Pero paano kung may hinahanap pala siya rito pero hindi ang mga mamahaling gamit? Paano kung ako palang puntirya, ang anak mo, kasi balak pala kaming patayin? Ano, wala ka pa rin bang pakialam? At bakit naman may papatay sa inyo? Wala naman tayo sa politika. Abay malay ko, baka isa sa mga babae mong nagpapapatay sa akin. Anong… Vicky, ano ba? Paulit-ulit mo na lang bang sasabihin sa akin ang bagay na nangyari na noon? Napatawad mo na ako, di ba? Oo, napatawad na kita. Pero sa tingin mo ba madaling makalimutan ang ginawa mo sa akin noon? Bakit napunta na naman dito ang usapan? Diyos ko naman, Vicky. Wala naman nawala sa bahay natin pero kung makapagbunga nga ka, alam mo bang yan ang ayaw ko sa'yo? Sandali. Ano? Bakit? May nawawala pala. Anong sinasabi mo? Anong nawawala? Ayun yung picture mo sa lamesa natin. Ha? Putya, saan? Ayan, tignan mo itong picture natin. Pinunit ang picture mo mula sa picture nating tatlo at saka basag na pala itong frame. Anong… Bakit kinuha ang picture ko? Baka kabit mo nga ang may gawa. Baka ipapakulam kang gago ka. Hindi totoo yan. Ikaw talaga. Akin na nga yan. Huwag mo nang masyadong bigyan ng ibig sabihin ng mga nangyayari ngayon. Magtatawag ako na mag-aayos ng bintana natin ngayon para hindi ka na mag-alala. At sa linggo, palalagyan ko yan ng bakal para sure na hindi napapasukin ulit. Bahala ka kung anong gusto mong gawin. Mahal, huwag mo nang masyadong isipin ha. Nakakapagod na kasi yung paulit-ulit na issue natin eh. Hindi naman ako nang bababae. Tinatantanan ko na yon. Sayang lang sa oras. Mabuti naman at naisip mo yan. Sumama ang loob ko kay Ricky. Sa totoo lang, kahit ako naman talaga ayoko nang paulit-ulit pang banggitin ang mga nagawa niyang kasalanan. Pero may magagawa ba ako kapag sa tuwing may ginagawa siyang mali, paulit-ulit ko yung maaalala? Alam ko naman na ang consequence ng pagpapatawad ko sa kanya ay dapat natanggapin kong habang buhay ko nang dadalhin ang bigat ng kasalanang ginawa niya sa akin. Pero hindi ko mapigilan eh. Ang hirap kalimutan ng ginawa niya sa akin. Nung gabing yun nga,
tumawag si Ricky ng mag-aayos ng bintana. Inabot ng madaling araw ang paggawa pero binantayan niyang maigi yon para lang talagang maging panatag daw ako. Pero kinaumagahan, matapos ang pagpupuyat niya para bantayan ang pag-aayos ng bintana, nagising kaming inaapoy siya ng lagnat. Mahal, nilalamig ako. Kumot. Diyos ko, Ricky, ano ba nangyari at bigla kang nilagnat ng ganyan? Hindi ko rin alam. Baka nagsabay na ang pagod at puyat. Hay baka nga. O siya sige, tawagan mo na lang ang boss mo para makapag-sick leave ka. Ipagluluto kita ng lugaw para makakain at makainom ka ng gamot. Sige. Mahal, teka, naninikip ang dibdib ko. Ha? Anong nangyari? Paanong naninikip? Nahihirapan akong huminga. Mahal. Teka lang, dadalhin na kita sa ospital. Oo. Teka, nasusuka ako. Teka, nasusuka ka? Wala ka pa namang kinakain, mahal. Hindi na nakatiis pa si Ricky. Nagmamadali siyang bumangon mula sa kama at tumakbo papunta sa banyo. Sumunod naman ako sa kanya at nakita ko kung paano siya sumuka ng sumuka. Kulay itim ang sinuka niya hanggang sa maging dugo na ang lumalabas mula roon. Nataranta ako bigla, kaya ang ginawa ko ay nagtawag na ako ng pwedeng masasakyan para makadiretso na kagad kami sa ospital. Ma'am, parating na po ang tricycle. Maraming salamat po, Lola Pasita. Kayo na po ang bahala kay Lovely, ha? Siyempre naman po, ma'am. Naku, sana naman po at hindi po malala. Sumusuka na siya ng dugo eh. Naku, sana po talaga. Nakakatakot, iniisip ko na baka may TB na siya. Mahal, wag mo namang isipin na may ganyan akong sakit. Baka dahil lang sa pagod at puyat to. Sana nga, mahal. Masyado lang talaga akong nag-aalala sa'yo eh. Hindi imposibleng TB nga po, Sir Ricky. Ganyan po ang nangyari sa asawa ko. Pero nagagamot naman po yun. Basta't nalaman kagad at nagamot po ng maayos. Basta, wag niyong isiping ganyang kalala. Hayaan mo na, mahal. Malalaman din natin mamaya sa ospital. Ay, nandyan na po ang tricycle, ma'am, sir. Halika na, mahal. Kaya mo bang maglakad? Ang mga tuhod ko, parang sobrang nanlalambot. Tutulong na rin po ako sa pag-alalay. Inalalayan namin ni Lola Pasita si Ricky palabas ng bahay hanggang sa makasakay kami sa tricycle. Sobrang nakakaawa ang sitwasyon ng asawa ko. Hinang-hina siya habang panay ang pag-ubo ng may dugo. May pagkakataon pang naninikip ang dibdib niya kaya halos tarantahin ko ang driver na makarating kagad kami sa ospital. Matapos ang ilang laboratory test, lumabas na wala namang kahit na anong sakit ang asawa ko. Kaya tinanong nila si Ricky kung ano bang nakain niya. Kaya lang, wala sa mga nabanggit niyang pagkain ang pwedeng mag-trigger para magsuka siya ng dugo. Pero hindi pa siya pinauwi kagad dahil nangihina siya at masama pa rin ang pakiramdam. Kailangan niyang iswero. Mahal, natawagan mo na ba ang boss mo tungkol sa nangyari sa'yo? Oo, kaya lang masyado talagang istrikto ang boss ko. Kailangan isend ko daw sa kanya mga resulta ng mga lab test ko. At picture na nandito ako sa ospital. Tama lang din dahil naniniguro siya. Pipicturean na lang kita, pati na ang resulta ng laboratory test mo para pagkatapos isisend ko sa'yo. Sige mahal, salamat. Siya nga pala, bakit parang umaliwalas na ang mukha mo? Hindi na kagaya kanina. Siguro dahil dito sa swero. Gumaganda na nga ang pakiramdam ko eh. Baka nga may nakain ka lang talaga na hindi maganda kahapon. Ganun na nga siguro. Kaya lang hindi ko lang talaga maalala kung anong nakain ko. Pasensya ka na mahal ha. O bakit ka naman nanghihingi ng pasensya? Dahil pinag-alala kita. Akala ko rin talaga kanina kung ano na ang sakit ko. Kinimkim ko lang at nag-isip ng positibo. Mabuti na lang at natural na positive thinker ka, mahal. Baka nakatulong yon kaya magandang naging resulta ng lab test mo. Baka nga. Nga pala. Kailan daw tayo pwedeng umuwi? Maganda na naman ang pakiramdam ko. Ang sabi sa akin ng nurse pag naubos na raw ang swero mo. Ang mabuti pa matulog ka na lang muna. O sige, picturean mo na rin ako para may maisend ako kay boss. Sige, mahal.
Pinagpipicturan ko na nga ang mga lab test results niya. Pagkatapos ay siya naman ang pinicturan ko. Nang matapos kong picturan ang lahat ng mga kailangan, isinend ko na yon sa kanya para mai-forward niya sa boss niya. Kaagad na tumunog ang cellphone niya na nasa lamesa na katabi ng hospital bed. Ewan ko ba, pero parang instinct na tumayo ako para tignan ang screen ng cellphone niya. Kaagad na kumunot ang noo ko nang makita ang pangalan ng nag-chat sa may screen. Inaasahan kong ako ang nakalagay roon dahil saktong pagkasend ko ay tumunog ang cellphone niya. Pero ang pangalan na lumabas ay Utol Rocky. Mahal, nag-chat sa iyo si Kuya Rocky. Pakibasa na lang, mahal. Sige, sigurado ka? Oo. Ay, teka, ako na. May password pala yan. Bakit naglagay ka na naman ng password? Hindi ba tinanggal mo na yan? Tinanggal ko nga. Pero pinagtitripan ako ng mga katrabaho ko. Binubuksan nila bigla ang cellphone ko at nangangalkal. Hindi naman maganda kung pati yung mga pinag-uusapan natin mabasa nila. Ano? Ginagawa nila yun? Oo. Sino yung mga yan? Dapat hindi nila ginagawa yan. Invading of privacy ang ginagawa nila. Hayaan mo na, mahal. Hindi na naman mauulit kasi nga nilagyan ko na ng password. Pero kahit na, wala silang karapatang gawin yun sa gamit mo. Kaya nga, basta't mas magiging maingat na lang ako sa gamit ko. Siya nga pala, anong sabi ni Kuya Rocky? Nangungumusta. Nangungumusta? May kasamang picture eh. Ano yung sinend niya sa'yo? Wala naman, mahal. Sinabi ko kasi sa kanya itong nangyari sa akin eh. Tapos nag-reply siya sa akin at sinabi niya magpatingin daw ako sa albularyo kung wala namang makita sa mga lab test. Bakit albularyo? Kasi baka nakulam ka, ganon. Siguro. Pero ano ka ba, mahal? Hindi ako naniniwala sa kulam tulad ng paniniwala nila kuya at nanay. Hindi mo sigurado yan, mahal. Kung naniniwala nga tayo sa Diyos na hindi natin nakikita, bakit hindi sa itim na mahika? O siya, sige. Kung anong gusto niyong paniwalaan. Pero sino naman kaya ang kukulam sa akin? Sa tingin mo? Baka isa sa mga babae mo. Huwag mo ngang gawing biro yan, Vicky. Ito naman, galit ka agad. Nakakainis lang. Magsisimula na naman ba tayo ng away? Hindi ko na uulitin banggitin. Pasensya na. Sa totoo lang, napapaisip ako sa tuwing ganito ang usapan namin ni Ricky. Para bang kailangang ako pa ang mag-adjust sa pagkakamali na hindi naman ako ang may kagagawan. Pero ewan ko ba, wala akong lakas ng loob na magreklamo o makipag-away sa kanya. Pakiramdam ko kasi na kahit pag-awayan man namin yun, wala rin namang mangyayari. Ganun at ganun lang din ulit. Pagkatapos nga ng swero ni Ricky, pinauwi na kami ng doktor. Matapos ang araw na yon, umayos naman ang pakiramdam ni Ricky. Minsan, sumasakit pa rin ang bahagya ang tiyan niya pero hindi na raw ganun kasakit katulad nung naospital siya. Kaya inakala naming simpleng sakit nga lang talaga ang nangyari. Lola Pasita, nandito na po ako. Ay, Ma'am Vicky, naku maraming salamat at nakabalik ka na. Bakit ho ba hindi makontak ang cellphone nyo? Nalobat po kasi. Bakit po, may emergency po ba? Si Lovely po, nasaan? Ay, hindi si Lovely. Si Sir Ricky ho, ma'am. Ha? Nakauwi na po ba siya? Opo, ma'am. At mukhang napakalaki ng problema niya. Bakit ho? Ano kasi, pumasok na lang daw po kayo kagad sa kwarto nyo kasi ay pribado raw. Ganun ba? O sige po, Lola. Didiretso na po ako ron. Nagtataka akong dumiretso sa kwarto namin. At laking gulat ko nang pagpasok ko sa loob, nakabrief lang si Ricky. Panay ang kamot niya sa singit niya na ngayon ay pulang-pula na. Mahal, ano bang nangyayari sa'yo? Para kang tangang kamot ng kamot sa singit mo. Mahal, sobrang kati. Hindi ko masyado makita ang singit ko. Pwede bang tignan mo? Baka kasi may kumagat na insekto eh. Ano? Sa lahat ba naman ng parte ng katawan na pwedeng kagatin sa singit mo pa? Hindi ko nga alam, mahal. Bigla na lang kumati bandang hapon. Baka naman sa pantalon na suot mo. Hindi mo ba muna pinagpag bago isuot? Kung sa suot kong pantalon, di sana umaga pa lang nakagat na ako. At saka kahit anong hanap ko, hindi ko mahanap yung insektong kumakagat eh.
Hay nako, patingin nga. Dito, mahal oh. Diyos ko, ano yan Ricky? Parang hindi naman kagat ng insekto yan eh. Bakit? Ano ba ang nakikita mo? May mga butlig-butlig na may tubig sa loob at napakarami. Mukhang aabot yan hanggang sa pribadong parte mo. Ano bang nakain mo? Hindi ba allergy yan, mahal? Alam mo namang wala akong allergy sa kahit na anong pagkain eh. Baka hindi sa pagkain. Baka sa balat. Uminom ka na nga muna ng gamot para sa allergy. Mabuti at meron ako nun. Sige, mahal. Ay, bakit kaya parang sunod-sunod naman yata ang pagkakasakit mo? Hindi naman sakit to eh. Simpleng allergy nga lang siguro. Sakit pa rin yan. Sunod-sunod. Medyo nakakabahala na ah. Huwag mo nang masyadong isipin. Ako nga binabaliwala ko lang. O siya sige, kung sa tingin mo hindi naman ganun kalala, heto at inumin mo na itong antihistamine. Sige, mahal. Pwede bang pakikuha mo na rin ako ng tubig sa kusina? Sige, ako nang bahala. Pagkalabas ko ng kwarto, nakaabang na ron si Lola Pasita habang karga si Lovely na mukhang excited na magpakarga sa akin dahil panay nakaangat ang mga kamay niya sa akin. Halata din naman ang pag-aalala sa mukha ni Lola Pasita. Lola, alam ko pong nag-aalala kayo kay Ricky. Ayos lang po siya, allergy lang. Ganun ho ba? Akala ko lang po kasi. Bakit ho, Lola? May problema po ba? Wala ho, ma'am. Baka nga ho allergy lang talaga. May hinala po ba kayo sa kung anong nangyayari kay Ricky? Kasi ang totoo po niyan, marami siyang mga maliliit na butlig sa may singit. Kasi ma'am, nakita ko ho ang mga mata ni Sir Ricky kanina. Nanlalalim at itim na ang eye bag. Ano pong ibig niyong sabihin doon? Na-addict po siya? Ay hindi po ma'am, hindi po yun ang ibig kong sabihin. Ano ho kasi, baka lang naman, baka ho kinukulam si Sir. Ano po? Paano niyo naman po nasabing baka kinukulam siya? Kasi po ma'am, noong nakaraan, hindi po ba at nagsuka siya ng dugo? Pero nang ipatingin niyo sa doktor, wala naman nakitang problema. Pagkatapos ngayon, nagkaroon naman siya ng mga pantal-pantal sa katawan at sa maselang parte pa. Yan nga rin po ang napansin ko at… Pwede ba, Lola Pasita? Huwag mong lasunin ang utak ng asawa ko. Hindi ako kinukulam. Simpleng sakit lang to. Sir, nagsasabi lang po ako ng posibilidad. Dahil kung talagang kinukulam po kayo, mas maiging maagapan kagad natin kaysa pagsisihan sa huli. Wala akong pagsisisihan dahil hindi ako nakulam. Mahal, wag mo namang pagtaasan ng boses si Lola Pasita. Nag-aalala lang naman siya sa'yo. Hay, ewan. Ang sabi ko kasi kuha mo ako ng tubig pero inuna mo pa makipagkwentuhan. Gusto ko nang uminom ng gamot dahil sobrang katinan nitong mga pantal ko. Pasensya na ho kayo, sir. Hindi ko po sinasadya. Ewan ko sa'yo. Matuto kang lumugar ha. Hindi porket matanda ka, kailangan ka ng galangin. Tandaan mo, kami pa rin ang nagpapasahod sa'yo. Ricky, ano ba? Tama na yung mga sinasabi mo. Totoo naman eh. Lola Pasita, akin na po si Lovely at doon po muna kayo sa kwarto nyo. Pasensya na po kayo sa asawa ko. Sige po, ma'am. Ricky, ano ka ba? Kumalma ka nga. Sino bang hindi iinit ang ulo kung sasabihan ka na kinulam ka, ha? Ricky, kumalma ka nga. Kung hindi ka nga kinulam, okay, fine. Huwag mong sigaw-sigawan ng gano'n ng matanda. Kung nakita mo lang ang pag-aalala niya sa'yo. At saka paano kung totoo palang sinasabi niya? Yung nawawalang picture mo ang nakalagay sa picture frame natin, ano yun? Wala lang? Naniniwala ka sa kanya dahil dun sa picture. Diyos ko naman, Vicky. Ewan ko, Ricky. Huwag na nating pag-usapan. Kung hindi nga nakulam, edi hindi. Natulog kaming may samaan ng loob. Sobrang sama ng loob ko dahil sa pagsigaw-sigaw niya kay Lola Pasita. Si Lola Pasita ay isang napakabait na kasambahay. 60 years old na siya pero gusto niya pang magtrabaho para hindi siya umasa sa mga anak niya. Ganon siya kabait na ina. Nung unay ayaw pa ni Ricky na tanggapin siya bilang mag-aalaga kay Lovely dahil nga may edad na. Pero nang makumpirma naming wala siyang kahit na anong medical history, pumayag na rin kami.
Ngayon nga ay magtatatlong taon na sa amin si Lola Pasita at napamahal na ako sa kanya. Mas nanay pa ang turing ko sa kanya dahil mas naaalagaan niya ako kesa nga sa nanay ko. Kaya nasaktan ako sa pagsigaw-sigaw ni Ricky sa kanya. Wala sana akong balak na pansinin si Ricky dahil sa sama ng loob na nararamdaman ko para sa kanya. Pero ang hindi ko inaasahan ay nang magising ako kinaumagahan. Mahal, gumising ka! Mahal! Ano ba, Ricky? Bakit ba para kang natataranta dyan? Mahal, may kakaibang nangyayari sa ano ko. Sa ano? Sa ano ko? Itong ano ko. Oh, bakit? Anong nangyayari dyan? Hindi na siya nabubuhay. Anong hindi nabubuhay? Huwag kang magulo dyan, galit ako sa'yo. Hindi mo ako madadaan sa mga ganyan-ganyan mo. Hindi ako nagbibiro, Vicky. Dapat sa ganitong oras buhay na to eh. Pero hindi. Para siyang lantang gulay. Anong problema ngayon kung parang lantang gulay? Hindi ba natural lang naman yan? Buhayin mo kung gusto mo, pero wag mo akong idamay. Tulungan mo ako. Ayaw na talagang gumana. Sinabi nang hindi mo ako madadaan sa paganyan-ganyan mo eh. Galit ako sa'yo dahil sa pagsigaw-sigaw mo kay Lola Pasita. Hindi mo ako maaakit, Ricky. Hindi kita inaakit. Talagang hindi na siya gumagana. Naku, ewan ko sa'yo. Matutulog pa ako. Tignan mo lang kasi saglit. Tignan mo kung gagana kapag ikaw ang bumuhay. Hindi ko alam kung totoo ba ang sinasabi sa akin ni Ricky kaya imbis na paulit-ulit niya akong kulitin, bumangon na lang ako sa kama at saka binuksan ang ilaw. Parang timang na nagmamakaawa ang mukha niya habang hawak ang kargada niya. Pinanliitan ko pa siya ng mga mata bago ako lumapit at tinignan ngayon. Kung dati kapag nasagi lang o nahawakan, mabilis na itong nabubuhay. Ngunit ngayon hindi na. Kahit anong hawak at pisil ko, walang epekto. O di ba? Sabi ko sa'yo mahal eh. Ayaw na talagang mabuhay. Naku, pagod lang yan kaya dapat na ipahinga mo. Tara na at matulog na tayo. Baka nga pagod lang. Pero teka, paano mapapagod yan? Halos 2 buwan na tayong walang physical contact. Baka pagod nga lang talaga ako. Baka nga. Sige na at matulog na tayo kesa problemahin mo pa yan. Mahal, mamahalin mo pa ba ako kahit hindi na to nabubuhay? Ewan ko sa'yo, Ricky. Hindi pa tayo bate para magtanong ka sa akin ng ganyan. Yun ang unang gabi na hindi na gumana ng maayos ang pagkalalaki ni Ricky. Sa loob ng 3 araw, pinroblema niya ang pananamlay raw nun. Kahit na anong himas at laro niya, wala na talaga at saksi ako ron. Nang ipa-check up namin sa doktor, ang sabi psychological problem daw. Siguro dahil sa stress. Simula nang magkaganon nga ang pagkalalaki ni Ricky, hindi na siya kumain ng maayos kaya nangayayat siya. Hindi na rin siya nakakatulog ng maayos at para siyang batak dahil paikot-ikot siya sa kama namin para lang makatulog. Minsan bumabangon na lang siya at tumutulala sa may bintana at doon nagpapaantok. Nag-aalala na ako sa kanya pero sa tuwing nagpapatingin kami sa doktor, stress lang daw ang nangyayari kay Ricky. Binibigyan lang siya ng gamot para doon. Hindi ko lang talaga masabi na pati ako ay nai-stress na rin sa lahat ng mga nangyayari. Vicky, nandito na ako. Ay, Shobe, salamat at nakarating ka na. Halika, pasok. Na-miss mo ako, no? Naku, sobra. Stress na stress ako lately dahil sa mga nangyayari kay Ricky. Kaya kailangan ko ng kausap ngayon. Ay, speaking of, nasan ba siya ngayon? Linggo ngayon ah. Umalis ang sabi niya tungkol daw sa trabaho. Alam mo, duda talaga ako sa kanya sa tuwing sinasabi niyang tungkol sa trabaho yung pinupuntahan niya tuwing linggo. Hay nako, heto na naman po tayo. Hindi naman sa pinag-o-overthink kita ha, pero naikwento mo na kasi sa akin yung mga nangyari sa asawa mo eh. Alam mo yon, bigla na lang siyang nagkakaroon ng mga rashes kung saan-saan. Sumusuka siya ng dugo. Hindi na rin gumagana ang pinagmamalaki niya, girl. Hindi ako naniniwala na stress lang ang mga yan ha. Kung ganun, anong pinupunto mo? Baka nakukulam ang asawa mo. I mean, isipin mo nga, linggo pumapasok sa trabaho. Baka naman iba ang pinapasukan niya. At dahil nga sa ginagawa niyang yan, nakulam siya. Di ba dapat akong kumulam sa kanya
Parang ang labas yung kabit niyang kumukulam sa kanya. Exactly! What if? What if lang naman? What if marami pa siyang kabit na hindi pa natin alam ano? Baka not 1, not 2, but 3. Sobra naman, Shobe. Parang hindi ko mapaniwalaan yan. Try nating imbestigahan? Lalabas naman ang katotohanan kung talagang totoo nga. Natatakot ka lang na hiwalayan si Ricky Ganun na nga. Sus, ano bang pinakain sa'yo ng lalaking yan? Hindi ka na mabubusog sa kanya dahil hindi na kamo nabubuhay. At isa pa, hindi naman siya kagwapuhan. Hindi rin naman mayamang-mayaman. Kailangan mo pang magtrabaho para mapuno ang mga pangangailangan nyo rito sa bahay, di ba? Ano, imbestigahan na lang natin. Siya, sige na nga. Sige na, para makampante ka na. Ako ba talaga ang makakampante o ikaw? Sige, pareho. Sa totoo lang, curious talaga akong malaman ang katotohanan. Pero sa kabilang banda, natatakot ako na masaktan na naman ako. Natatakot akong maramdaman ko na naman yung pakiramdam ng pinagtaksilan. Alam ko kasing napakasakit nun na walang katumbas na sakit kapag niloko ka na naman ng makailang beses na. Ayoko na nga sanang maghukay pa ng sarili kong libingan pero itong si Shobe mapilit Sinubukan kong tawagan ng katrabaho niya na sinabi niya sa akin na kasama niya raw. Hindi ko tinanong ang tungkol sa trabaho nila. Basta tinanong ko lang siya kung kasama niya ba si Ricky dahil may emergency sa bahay. Pero ang sinugot niya ay hindi niya kasama, na may lakad siya kasama ang buo niyang pamilya. Di ba? Sabi ko sa'yo may kabit na naman yung asawa mo. Alam mo, Shobe, bigla kong naalala yung nag-message ako sa kanya nun Hindi pangalan kong lumitaw sa screen ng cellphone niya, kundi Utol Rocky. Wow! Utol Rocky ka na pala ngayon bakit hindi mo siya kinumpronta? Ayoko nga ng away Natatakot akong makipag-away ulit sa kanya. Grabe ang martir mo, Day. Alam mo, Vicky, hindi ako papayag na hanggang dyan ka lang. Tutulungan kitang makipaghiwalay dyan sa asawa mong babaero. Ano ka ba, Shobe? May anak kami. Bakit? May anak din naman ako pero pinilit ko bang magsama kami ng tatay niya? Isa lang ang anak nyo at maliit pa siya. Maiintindihan niya ang desisyon mo kaysa lumaki siyang nakikitang babaero ang tatay niya. Alam mo ba ang kasabihan na ang mga anak na babae ang sumasalo ng karma ng tatay nila? Tignan mo ang nangyari sa akin. Dahil sa pagiging babaero ng tatay ko, ako ang nagdusa. Totoo ba talaga yun o minalas ka lang talaga sa lalaki? Bakit? Ang tatay mo ba? Ayun, babaero din. Nakita mo na? Sabi ko sa'yo may dalang sumpa ang mga lalaking hindi makontento sa isa. Kaya ano pang hinihintay mo, Vicky? Papaano na yan? Kukumprontahin ko ba siya pagka uwi niya? Kumprontahin mo na! Bakit patatagalin mo pa, di ba? Paano ko ba sisimulan? Lakasan mo lang ang loob mo, Vicky. Alam mo namang nandito lang ako palagi para sa'yo, hindi ba? Pagkaalis ni Shobe, hinintay ko si Ricky. Ilang beses akong nag-practice sa harapan ng salamin kung paano ko sasabihin sa kanya ang lahat. Ilang beses ko ring inimagine kung ano ang magiging reaksyon niya. Pero iba pala ang mangyayari kapag kaharap ko na siya mismo. Bakit parang naiinis ka dyan? Grabing linggo talaga to Imbis na nagpapahinga ako, pinapunta pa ako sa malayo para lang magtrabaho ng walang bayad. Ito namang si Greg, hindi kikilos kapag hindi mo sinabihan. Nakakaasar. Talaga bang kasama mo si Greg? Oo. Bakit ganyan na naman ang tono ng tanong mo? Huwag mo sabihin nagdududa ka na naman. Tinawagan ko si Greg kanina. Ano? Bakit mo siya tinawagan? Talaga bang wala ka ng tiwala sa akin? Oo, wala akong tiwala sa'yo kaya tinawagan ko si Greg. At alam mo bang sagot niya? Hindi siya pumasok sa trabaho at kahit kailan, hindi kayo pinapapasok sa trabaho tuwing linggo. Kaya anong sinasabi mong pinapapasok ka? Kung ano man ang sinabi sa'yo ni Greg, niloloko ka lang noon. Malakas ang trip noon Sobrang lakas naman ang trip niya para sabihin sa akin yon nang hindi sinasabing joke lang sa dulo. Susugurin ko na ba siya? Puntahan ko na ba sa bahay para lang masiguro kung totoo bang sinasabi niya? Ewan ko sa'yo. Paniwalaan mo kung ano man ang gusto mong paniwalaan.
Kahit ano naman paliwanag ko sa'yo, hindi ka maniniwala sa akin dahil lang nakatatak na sa'yo ay yung nakaraan. Vicky, nakaraan na yun. Napagbayaran ko na yung pagkakamaling nagawa ko. At paano mo pinagbayaran, Aber? Ay, tama na. Pagod ako kaya wala akong lakas na makipagtalo sa'yo. Ah, pagod ka. Pagod ka saan? Sa pakikipaglandian sa babae mo? Paano pa ako makikipaglandian sa babae kung hindi na nga nabubuhay ang pagkalalaki ko? Malay ko ba? Baka sa akin lang pala hindi gumagana yan dahil ayaw mo na sa akin. Bakit hindi mo na lang ako hiwalayan para naman matapos na ang paghihirap ko sa'yo? Bakit? May iba ka na ba? Bakit? Kailangan ba may iba ako para makipaghiwalay sa'yo? Parang napakadali lang para sa'yo na sabihin ng salitang hiwalay ah. Hindi mo isinasaalang-alang ang anak natin? Gusto mo ng broken family? Ikaw dapat ang nagtatanong niyan sa sarili mo. Hindi mo iniisip ang anak natin sa tuwing nambababae ka. Sa tuwing sumisiping ka sa ibang babae. Ang baboy mo, Ricky. Baboy ka. Wala akong alam sa mga sinasabi mo, Vicky. Wala akong... Natigilan sa pagsasalita si Ricky. Napahawak siya bigla sa dibdib niya na para bang nahihirapan siyang huminga. Umirap ako dahil sigurado naman ako na nagpapanggap lang siya para maawa ako sa kanya. Ganun kasi ang ginagawa niya sa akin dati. Pinapakita niyang may masakit sa kanya na may sakit siya para kaawaan ko siya. Alam niyang mabilis akong maawa kaya yun ang ginagamit niyang strategy para makuha ang loob ko. Pero ikinagulat ko nang hindi pala pagpapanggap ang nangyayari sa kanya. Lalo na nang bigla siyang sumuka. Sa pagkakataong ito, hindi lang dugo ang laman ng sinuka niya. May mga pako, buhok at kung ano-ano pa hanggang sa hinimatay na siya dahil sa dami ng sukang inilabas niya. Diyos ko, si Ricky! Lola Pasita! Lola Pasita! Ma'am, ano pong nangyayari? Mahabagin langit. Totoong hinala ko. Kulam nga! Lola Pasita, ano pong kulam? Ano pong dapat nating gawin? Diyos ko, mamamatay na ba siya? Hindi pa siya mamamatay, ma'am. Ako na po ang bahala. Susubukan ko po siyang gamutin. Ho? Marunong po ba kayong manggamot ng kulam? Opo, ma'am. Noong una pa lang na nalooban ng bahay niyo, ramdam ko na talagang may mangkukulam na nagbabalak gumawa ng masama kay Sir Ricky. Pero tikom lang po ang bibig ko dahil alam ko namang hindi kayo maniniwala. Kaya lang ngayong malala na ang sitwasyon, kailangan na talagang gawin ang lahat para alisin ang kulam. Sige ho, Lola Pasita. Kayo na ho ang bahala sa kanya. Gawin niyo po ang lahat para gumaling siya. Kaya lang, ma'am, hindi naman ho sa nakikialam ako. Pero sa tingin ko, mas mabuting maranasan ni Sir ang kulam na ito. Lola, paano niyo po nasasabi yan? Dahil ang gumagawa ng kulam na ito sa kanya ay ang mismong kabit niya. Kabit niya ang kumukulam sa kanya? Ibig sabihin talagang may kabit siya? Nagtatanong ka pa, ma'am? Hindi ba't alam mo naman na? O umaasa ka pa rin talaga na magbabago na siya at mali lang ang hinala nyo? Umaasa po ako, Lola. Huwag ka nang umasa na magbabago pa siya. Kahit siguro sa oras na gumaling siya mula sa kulam na ito, uulitin pa rin niya. Likas na sa kanya ang pagiging babaero. Kaya bakit mo pa siya ililigtas kung pwede namang hayaan mo na lang siya? Ay, hindi ko ho magagawa yun sa kanya dahil tatay siya ng anak ko. Isa pa kahit gaano pa po kasama ang ginawa niya sa akin, may konsensya pa rin ako. Ang ibig mo bang sabihin, patatawarin mo pa rin siya? Hindi na po, huli na ito. Tutulungan ko lang siya pero hindi ibig sabihin na patatawarin ko na siya sa mga ginawa niya sa akin. Kung ganon, tutulungan po kita, ma'am. Tinulungan ako ni Lola Pasita na dalhin si Ricky sa kwarto namin. At dahil walang magbabantay kay Lovely, tinawagan ko si Shobe para bumalik sa bahay namin at matulungan kami. Habang naghihintay kay Shobe, tinulungan ko si Lola Pasita sa paghahanda ng mga kakailanganin niya. Mabuti na lang at bitbit niya palagi ang mga gamit niya. Bakit po hindi niyo sinabi sa akin na isa po pala kayong albularya? Sa tingin ko kasi, ma'am, hindi na kailangan. Hindi naman requirement sa pagiging tagapag-alaga ng bata ang pagiging albularya, hindi ba? Sa bagay, tama naman po kayo, Lola. Hindi nga yun requirement.
Alam mo, ma'am, nakikita ko sa mga mata mo na pilit mong itinatago ang sakit na nararamdaman mo. Lola Pasita naman hindi niyo po kailangan sabihin yan dahil yun talaga ang ginagawa ko. Nasanay na ako sa paulit-ulit na ginagawa ng asawa ko. Paulit-ulit niya akong sinasaktan. Hindi lang sa pambababae niya, kundi pati na rin sa ugali niya at sa pananakit niya sa akin verbally at emotionally. Bakit niyo ho natitiis ang ganitong klaseng lalaki? Isa lang naman ang anak niyo. Hindi ko nga rin po alam, Lola Sa tuwing magkakaroon po kasi kami ng problema, pag-aawayan namin, tapos susuyuin niya ako at patitikimin niya ng mga magagandang salita, papangakuan, pakikitaan ng maganda at kung ano-ano pa para mapabalik ako sa kanya. Pagkatapos lilipas na naman ang ilang buwan, uulit na naman siya kung kailan magtitiwala na ako ulit. Hindi ko nga po talaga alam, Lola Pasite. Siguro inuubos ko lang ang pasensya ko sa kanya. Pagkatapos kapag naubos na ang lahat ng pasensya ko, tsaka ko siguro siya hihiwalayan ng isang bagsakan. Ngayon kaya, ma'am, mapapatawad mo pa rin ba siya? Hindi ko po alam, Lola. Ang sabi mo kanina hihiwalayan mo na siya, o bakit ngayon nagbago na naman ang isip mo? Ay, ang hirap po kasing magdesisyon kung galit lang ako ngayon. Siguro mas maganda kung pag-iisipan ko sa oras na humupa na ang galit ko at kung magaling na si Ricky. Vicky, ano ba? Lola? Hindi ko ito sasabihin sa'yo bilang kasambahay mo, kundi bilang isang matanda na nakakakita ng hirap mo sa siraulong lalaking ito dahil mukhang hindi ka pa rin natatauhan. Yang asawa mong yan, ilang beses siyang nagdadala ng babae rito sa bahay nyo sa tuwing nasa trabaho ka pa. Ayokong makialam sa problema niyong mag-asawa. At isa pa, hindi ka maniniwala sa kaibigan mong si Ma'am Shobe, kaya siguradong hindi ka rin maniniwala sa akin. Bulag ka, Vicky. Hindi na pagmamahal ang nararamdaman mo sa lalaking yan. Ang gusto mo ay masaktan ng masaktan. Naging komportable ka na sa sakit na ginagawa niya sa'yo, kaya ayaw mo na siyang pakawalan. Totoo po ba ang mga sinasabi niyo? Kung nagsasalita lang si Lovely, naikwento niya na. At alam mo ba, pinapapasok niya pa ng pasimple sa kwarto niyo. Bakit ngayon niyo lang sinabi sa akin ang lahat ng ito? Dahil kailangan ko ang trabahong ito, Ma'am Vicky. Ang asawa mo, palagi niya akong pinagbabantaan na aalisin ako sa trabaho kapag sinabi ko sa iyo ang lahat. Matagal ko nang gustong magsumbong sa iyo, pero dahil kailangan ko ng pera, tinitiis ko. Nakaramdam ako ng matinding kirot. Pakiramdam ko, gumuho muli ang mundo ko sa mga revelasyong narinig ko. Galit na galit ako kay Ricky. Nanginginig ang buong katawan ko habang kuyom ang mga kamaong nakatitig sa kanya. Gustong gusto ko siyang saktan. Gusto kong ako mismo ang pumatay sa kanya. Pero sa kabilang banda, may konsensya pa rin akong nararamdaman. Hindi ko kayang pumatay ng tao, lalo na ng tatay ng anak ko. Hindi nagtagal ay dumating na rin si Shobe. Kaagad niyang nahalata ang namamaga kong mga mata dahil sa matinding pag-iyak. Oh, bakit ganyan ang mga mata mo? Be, tanga ba talaga ako kay Ricky? Oo, Vicky, tanga ka. Ngayon mo lang ba nalaman? Grabe ka naman sa akin. Hindi mo man lang pinaligoy-ligoy. Talagang sinagot mo talagang tanga ko. Oo, pagagandahin ko pa ba? Tanga ka naman talaga. Bakit? May nalaman ka ba? Oo, marami akong nalaman tungkol sa mga pinaggagawa ng hayop na yan. Pero sa ibang araw na natin pag-usapan dahil sa ngayon, kailangan niyang gumaling para pagbayaran niya habang buhay ang ginawa niya sa akin. Yan! Nararamdaman kong magbabago ka na talaga, Vicky. Nasan ba si Lovely at kukunin ko na siya? Sa akin na muna siya ngayong gabi. Maraming salamat talaga, Shobe ha. Palagi na lang kitang inaabala. Naku, wag mong isiping naaabala mo ko. Gusto kong matulungan ka para syempre kapag single mom ka na, di tayong dalawa na, palagi na tayong magbabanding. Siraulo ka talaga. O siya, gawin nyo na ni Lola Pasingan dapat yung gawin dyan sa siraulong yan. Pagpasalamat talaga siya na mabait ka para tulungan siyang gumaling. Kahit hindi na siya magpasalamat, basta wag na siyang lalapit sa amin ng anak ko.
Naku, panindigan mo yan, Vicky, ha? Gusto ko yung ganyang pananalita mo. Palaban? Alam kong nagtatalo pa rin ang isip at puso ko sa kung ano ba talaga ang gusto kong mangyari sa relasyon namin ni Ricky. Maraming dapat isaalang-alang sa oras na maghiwalay kaming dalawa. Maraming magbabago, maraming dapat ayusin at kung ano-ano pa. Pero kung ikapapayapa naman ang buhay ko pagkatapos ng lahat ng gagawin ko, mas mabuting gawin ko na. Nang masiguro kong ayos na si Lovely kay Shobe, bumalik na ako sa kwarto namin kung saan naroon si Lola Pasita at si Ricky. Gising na si Ricky at may pinaiinom sa kanya si Lola Pasita. Isang kulay pulang likido na ayaw niyang inumin. Hindi ko iinumin yan. Paano kung lasong pala yan? Huwag mo akong nililin lang ha. Alam kong matagal ka ng galit sa akin. Ay kung ako lang ang masusunod, pinatay na kita ngayon. Ricky, ano bang ginagawa mo? Eto kasing matandang to. Balak akong lasunin. Lola Pasita, ano po ba yung pinaiinom niyo sa kanya? Gamot ito para maisuka niya ang lahat ng inilagay ng mangkukulam sa tiyan niya. Sa oras na maisuka niya ang lahat ng iyon, gagaan na ang pakiramdam niya. Bakit ba ang kulit mo? Hindi nga ako nakulam. Hindi! Ma'am, pakiabot nga ang planggana. Susuka siya. Dahil mas malapit ako sa kung saan ang plangganang inihanda namin, iniabot ko yon at kaagad na sinalo sa isusuka ni Ricky. Mabilis siyang sumuka ng magkakahalong buhok, pako, mga kuko at kung ano-ano pang nakakadiring bagay na hindi dapat nasa tiyan ng tao. Nakita mo na, hindi pa ba kulam yan, sir? Ikaw siguro ang kumukulam sa akin. Hindi ako mangkukulam, sir. Heto, tinatawas kita. Isang babae na karelasyon mo ang kumukulam sa'yo. Hindi ako naniniwala. Wala akong kabit. Ricky, ano ka ba? Bakit mo tinapon ang lahat ng mga yan? Etong matandan to eh. Sinusubukan pa tayong gatasan. Siguradong siya din ang kumukulam sa akin dahil gusto niya ng pera. Ngayon, gagamutin niya ako para makahuthut na malaking pera sa atin. Ano tanda? Magkano ang kailangan mong pera? Hindi ko na natiis ang kabastusan ng bibig ni Ricky. Sinampal ko na siya ng napakalakas. Halos lumipad ang mukha niya sa lakas ng pagkakasampal ko. Galit na galit ako at ito ang unang pagkakataon na nasaktan ko siya. Kung tutuusin, ayaw ka ng tulungan ni Lola Pasita dahil sa masamang ugali mo. Nagdadala ka ng mga babae dito sa bahay natin. Pinapapasok mo rito sa kwarto natin kung saan natutulog tayo. Dito mo rin sila niroromansa? Walang yaka? Sinong nagsabi sa'yo niyan? Itong matandang sinungaling na to? Kahit ba huling-huli ka na, itatanggi mo pa rin? Wala akong itatanggi dahil totoo ang sinasabi ko. Hindi na ako ng bababae. Pwes, Lola Pasita, wag na nating ituloy ang pagtulong sa kanya na alisin ng kulam. Yada ho ba talaga ang desisyon niyo, ma'am? Oho, napapagod na ako sa isang sinungaling kagaya niya. Bakit ba kasi ayaw mo akong paniwalaan? Bakit mas naniniwala ka pa sa matandang yan? Dahil sinungaling ka, Ricky. Matagal ka ng sinungaling kaya hindi kita paniniwalaan. Magdusa ka sa ginawa mong pambababae. Pagdusahan mo ang ganti ng kabit mo. Ganti ko na rin yan sa'yo. Vicky, saan ka pupunta? Vicky! Bago pa mas bumigat ang usapan sa pagitan naming dalawa, lumabas na ako kasama si Lola Pasita. Tuloy-tuloy na bumuhos ang mga luha sa aking mga mata. Napakabigat ng ginawa sa akin ni Ricky at ang mas hindi ko matanggap doon ay yung kahit huling-huli na siya, talagang tinatanggi pa niya. Lola Pasita, umuwi na po kayo. Opo, ma'am. Uuwi na po talaga ako. Pero ikaw, papaano ka? Pupunta na lang po ako sa bahay nila Shobe. Hindi ko kayang makisama kay Ricky. Talagang walang kadala-dala ang asawa mo, ma'am. Parang wala siyang konsensya sa mga ginagawa niya. Sinabi niyo pa ho, Lola. Hindi ko na po ito kaya. Kung ayaw niyang magpatulong at pilit niyang ipipilit ang gusto niyang paniwalaan, di wag, mamatay siya sa kulam na ginawa ng kabit niya. Hindi ko alam kung paano ko nagawang mag-empake ng mga gamit habang hinang-hina si Ricky sa higaan. Nagmamakaawa siyang tulungan ko siya pero hindi ko siya pinansin.
At nang tuluyan kong matapos ang pag-iimpake, lalabas na sana ako pero narinig ko pa siyang nagsalita. Sige, lumayas ka. Hindi mo naman kakayanin mabuhay nang wala ako. Paano ang anak natin? Kaya mo ba siyang buhayin na mag-isa? Oo, kayang-kaya ko siyang buhayin kahit wala ka. Kung makapagsalita ka, akala mo ikaw lang ang nagtatrabaho sa ating dalawa? Hindi mo nga mapunan ng lahat ng ikaw lang kaya kinailangan ko ring magtrabaho. Tignan natin kung kayanin mo. Hindi ako makapaniwala na kaya mong gawin sa akin to, Vicky. Kaya mong tiisin ang asawa mo na may sakit? Correction, kinulam ka, wala kang sakit at kabit mo ang kumukulam sa'yo. Paniwalaan mo ang lahat ng gusto mong paniwalaan, Vicky. Maniwala ka sa kanila para mapahamak ang pamilya natin. Hindi ako makapaniwala. Minanipula mo ko ng ilang taon at ako naman itong si Tanga, nagpamanipula rin naman. Hindi ko na siya hinintay pang makaganti ng sagot sa akin. Kaagad na akong lumabas ng kwarto at dire-diretsong umalis. Isinabay ko si Lola Pasita sa pag-alis at binigyan ko rin siya ng pera. Sinabi kong babayaran ko siya para sa huling buwan na namasukan siya sa oras na matanggap ko ang sahod ko. Pumayag din naman siya dahil alam niya rin ang sitwasyon ko. Nang makarating ako sa bahay ni Shobe, sinalubong niya ako ng hindi makapaniwalang muka. Diyos ko, Vicky, sigurado ka ba sa desisyon mo? Hindi ba nagpadalos-dalos ka na naman nang iniwan mong mag-isa si Ricky sa bahay niyo? Paano kung mamatay yon? Mamatay siya kung mamatay. Hindi siya naniniwala na kabit niyang may gawa ng mga nangyayari sa kanya. Si Lola Pasita ang tinuturo niyang salarin sa nangyayari sa katawan niya. Malala na talaga ang utak niyang asawa mo, no? Talagang pinipilit niya kung ano ang gusto niyang paniwalaan. Kaya nga hindi ko na siya pinilit pa. Kung ayaw niyang gumaling mula sa kulam, diwag. Ang tanong kung kakayanin ba ng konsensya mo kung halimbawang mamatay siya. Hindi ko na muna iisipin yun sa ngayon, Shobe. Gusto ko lang talagang lumayo sa kanya. Kung ano man ang mangyayari sa kanya sa mga susunod na araw, nasa mga kamay niya na yon. Binigyan ko siya ng pagkakataon na umamin sa kasalanan niya at pagalingin siya ni Lola Pasita, pero pinili niyang itaas ang sarili niya. Hay, iba na talaga ang taong may desidido na talagang desisyon. Hindi na talaga mababago. 1, 2 araw hanggang sa hindi ko na namalayang 1 buwan na pala ang makalipas simula nang iwan ko si Ricky. Pero imbis na mangulila sa kanya, tila wala namang nagbago. Walang nagbago dahil bihira lang din naman kaming nag-uusap sa araw-araw. Nag-uusap lang kami kapag may kailangan pag-usapan. Nagkakasama lang kami sa pagtulog sa gabi, kung minsan hindi pa nga dahil nga palagi siyang may overtime. Overtime na sa tingin ko ay dahilan niya lang. Sa buong 1 buwan na yon, nagmatigas din si Ricky. Wala siyang paramdam at sa totoo lang, naghihintay na lang ako ng balita na namatay na siya. Hanggang 1 araw, nabigla ako nang may kumatok sa bahay nila Shobe at siya ang napagbuksan ko ng pinto. Sobrang payat niya, halos butot balat na lang. Ricky, anong ginagawa mo rito? Vicky, tulungan mo ako. Hindi ko na kaya. Bakit kita tutulungan? Sinubukan kong humingi ng tulong sa kung kani-kanino at kung saan-saan. Pero walang gustong tumulong sa akin. Ang sabi nila, masyado raw malakas ang mangkukulam na gumagawa nito sa akin. Sino raw ang gumawa niyan sa'yo? Ang kabit ko. Inamin mo rin. Wala na akong choice kundi ang umamin, Vicky. Kung ganon, aminin mo ang lahat. Siya lang ang naging kabit ko. Talaga? Talagang siya lang, Ricky? Hindi. Marami pang iba ang pinagsabay-sabay ko habang may relasyon kami ng kabit kong si Lisa. Kita mo na? Aamin ka rin pala. Tulungan mo na ako, Vicky. Hindi mo pa nasasagot ang tanong ko sa'yo. Bakit kita tutulungan? Sa lahat ng mga ginawa mong masasakit sa akin, lahat ng panluloko at panggagago mo, sa tingin mo bakit kita tutulungan? Mahal, wala na akong ibang matatakbuhan. Hindi ko masasabi sa'yo na tulungan mo ko dahil asawa mo ko o kahit dahil may anak tayo. Dahil wala akong karapatan sabihin yun. Nagmamakaawa ako ngayon bilang tao. At kahit na gumaling na ako, hindi na kita gagambalain.
Hahayaan na kitang gawin ang mga bagay na gusto mo kahit na wala na ako sa tabi mo. Hindi sapat na dahilan yan para… Ricky, anong ginagawa mo? Kung kailangan kong lumuhod para tulungan mo ako, luluhod ako, Vicky. Pakiusap. Pinuntahan ko na si Lola Pasita pero hindi siya nakinig sa akin. Sa'yo raw ako humingi ng tulong. Ikaw na lang talaga ang mahihingan ko ng tulong. Vicky, sino ba yung panayang atungal na yan? Ha? Ricky? Bakit nakaluhod ka dyan? Humihingi siya ng tulong sa akin para gamutin siya ni Lola Pasita. Wow ha, pagkatapos mong tumanggi sa tulong na inaalok sa'yo noong nakaraan, edi sana gumaling ka na ngayon. Kaya nga pinagsisisihan ko na ang lahat ng pagkakamaling nagawa ko. Hindi ko na kayo guguluhin pa. Ngayon lang, huli na to. At paano kung mamatay ka habang tinutulungan ka namin? Kasi hindi naman namin alam kung gaano katindi ang kulam sa'yo. Tingnan mo nga ang sarili mo, sobrang payat mo na. Kung mamamatay man ako, ang importante, sinubukan kong lumaban. O siya, sige. Pupunta tayo kay Lola Pasita para humingi ng tulong. Sasama ako para hindi mo mauto ang kaibigan ko. Napakaganda na kaya ng buhay niya kasama kami ng pamilya ko. Kaya hindi mo na siya mababawi sa amin. Maniwala kayo sa akin. Ang gusto ko lang ay ang makawala sa kulam na to. Kaya pakiusap, tulungan niyo ako. Hindi ko alam kung tama ba ang ginawa kong pagpayag na samahan si Ricky sa bahay ni Lola Pasita, pero yun ang sa tingin kong tama. May konsensya pa rin naman ako kahit na anong tindi ng galit ko kay Ricky, kaya tinulungan ko siya. Ilang oras din ang naging biyahe namin papunta sa bahay ni Lola Pasita dahil lumipat na pala sila sa ibang baryo. Hindi na rin siya sumasagot sa mga tawag ko dahil nag-iba na rin ang numero. Buti na lang talaga at natuntun pa rin namin siya. Lola Pasita? Tao po! Lola Pasita! Ah, Ma'am Vicky, ano hong ginagawa niyo rito at… Ikaw na naman, Sir Ricky? Bakit ho, Lola? Ilang beses na po ba kayong pinuntahan nitong si Ricky? Ay nako, oo, nagpapabalik-balik yan sa bahay ko. Kung ano-anong pagbabanta ang ginagawa niya sa akin para lang gamutin ko siya. Walang ya talagang lalaking to? Pasensya na ho, Lola. Desperado lang ho talaga ako. Alam ko, pero hindi ako bumibigay sa mga taong kagaya mo. Ano ho, Ma'am Vicky? Napatawad niyo na po ba yung asawa niyo? Alam niyo naman po na hindi ko siya mapapatawad, pero may awa pa rin naman po ako, kaya gusto ko po sanang tulungan niyo siya. Pagkatapos ay hindi na po kami ulit magkikita kahit kailan. Kung ganon, pasensya na kayo pero hindi ko na siya matutulungan. Ano ho? Pero bakit po? Matagal ko na siyang paulit-ulit na sinasabihang magbago na aminin na ang pagkakamaling nagawa niya bago pa mahuli ang lahat. Pero paulit-ulit niya akong binabalikan dito at pinagbabantaan na kung hindi ko raw siya pagagalingin ay papapatay niya raw ako o kaya ipapupulis pa. Hindi rin naman niya ginawa dahil wala siyang lakas ng loob. Ngayong malala na ang sitwasyon niya, tsaka niya pa tinatanggap na mali siya. Wala na akong magagawa sa sitwasyon niya ngayon, Ma'am Vicky. Malala na ang kulam. Lola, wag naman po kayong ganyan. Gagaling pa naman po ako, di ba? Handa akong ibigay ang lahat ng meron ako. Gumaling lang ako. Pakiusap po. May isa pang paraan para gumaling ka, Sir Ricky. Huling paraan. Ano po yun? Gagawin ko po ang lahat. Pakiusap po. Kailangan mong puntahan ng mangkukulam. May dalawa kang pagpipilian. Ang kausapin siya ng maayos para itigil niya na ang kulam o ang patayin siya. Papatayin po. Pero alam niyo po na hindi ko magagawa yun. Yun na nga lang ang natatanging paraan. Hindi na kita matutulungan pa. Vicky, anong gagawin ko? Sige, ako ang kakausap sa kanya. Ano ka mo? Kakausapin mo ang kabit nitong hinayupak na ito? Opo, dahil alam ko po na kaya niya kinulam si Ricky ay dahil sa matinding galit at pagmamahal na nararamdaman niya para sa kanya. Ano naman ang koneksyon nun? Kung ako ang kakausap sa kanya, ipararamdam ko sa kanya kung paano patawarin ang taong mahal na mahal mo at pinagkatiwalaan mo ng husto pero sa huli, tinarantado ka at niloko pa rin.
Vicky, Halika na, Ricky. Hindi ka pwedeng mamatay ngayon. Ang gusto ko ay pagdusahan mo ang mga kasalanan mo habang buhay. Hindi mo deserve ang mamatay ngayon. Hindi na ako nagdalawang isip pa. Sinamahan ko nga si Ricky sa kung saan nakatira ang kabit niya na kumukulam sa kanya. Alam kong kahipokritahan ang ginagawa ko, pero sa tingin ko ito ang tama kong gawin bago kami maghiwalay ng tuluyan. Sisiguraduhin ko na sa pagkakataong ito, hiwalay na talaga at hindi na magkakabalikan pa. Pagkarating namin sa bahay ng babae, inasahan ko nang hindi kami papapasukin. Ilang beses na nagmamakaawa si Ricky, umiyak na rin siya at lumuhod pero hindi siya nito pinagbigyan, hanggang sa ako na nga ang kumausap sa kabit niya. Tulad ng inaasahan ko, nakinig siya sa akin. Pinapasok niya ako sa loob kapalit ng hindi pagpapapasok kay Ricky dahil hindi niya raw ito gustong makausap pa kahit kailan. Kinausap ko siya ng masinsinan, babae sa babae, hanggang sa matapos kaming mag-usap. Vicky, ano raw ang sabi niya? Bakit ang tagal mo sa loob? May ginawa ba siyang masama sa'yo? Kumusta ang pakiramdam mo? Ha? Nawala na ang masakit sa akin. Teka, bakit ganun? Parang nawala lahat ng nararamdaman ko ah. Sinunog na ng kabit mo ang altar kung saan niya ginawa ang kulam kaya gagaling ka na. Sa wakas, malaya na rin ako sa mga sakit na nararamdaman ko. Dapat kang humingi ng tawad sa kanya, hindi lang sa akin. Nakakahiya ka, Ricky. Hindi ko akalaing magagawa mo ang lahat ng mga ginawa mo sa akin. Hindi lang sa akin, maging sa mga naging babae mo. Vicky, sorry sa lahat. Hindi ko na ipagtatanggol pa ang sarili ko. Tinatanggap ko na mali ang lahat ng mga ginawa ko. Mabuti kung ganon. Ngayong tapos na ang sumpa sa'yo, siguro naman hindi na tayo magkikita pa. Magpa-file na rin ako ng annulment para matapos ng namamagitan sa ating dalawa. Kung yan ang gusto mong gawin, wala na akong magagawa pa. Pero sana, hindi mo ipagkait sa akin na makita ang anak natin. Pasensya ka na, pero may kasunduan tayo na tutulungan kita kapalit ng paglayo mo ng tuluyan sa aming mag-ina. Wala nang nagawa pa si Ricky kundi sundin ang kasunduang pinagkasunduan namin. Ilang taon ang matuling lumipas at hindi na nga talaga kami nagkita pa ni Ricky. Hindi niya rin kami kinontak pa. Pero tila tadhana talaga ang naglalapit sa amin sa isa't isa dahil pagkatapos ng higit 10 taon, nagkita ulit kami sa isang mall. Kasalukuyan kaming namimili ng gamit sa school kasama ang anak namin. Iiwas sana si Ricky pero ako mismo ang lumapit sa kanya. Ricky! Vicky, hindi ko sinasadyang magkasalubong tayo rito. Alam ko naman. Sige, aalis na ako. Teka, wag muna. Nandito na rin naman tayo. Bakit hindi ka nalang sumama sa amin ni Lovely? Ha? Pwede ba? Oo naman. Sige, ano bang ginagawa niyo rito sa mall? Baka makakaistorbo ko sa inyong dalawa. Hindi, mamimili ako ng mga gamit niya sa school. Malapit na kasi ang pasukan. Ganun ba? Nasa anong grade na ba si Lovely ngayon? Grade 5 na siya ngayong pasukan. Ang bilis naman ng panahon. Parang kailan lang, maliit pa siya pero ngayon dalaginding na. Sayang at hindi ko nasubaybayan ang paglaki niya. Ikaw kasi. Kaya nga. Pero maniwala ka, hindi na ako kagaya ng dati. Nagbago na ako. Kung nagbago ka na talaga, baka pwede mo nang bisitahin si Lovely. Pwede ko siyang bisitahin? Talaga? Oo, tatay ka naman niya at isa pa, hinahanap ka na rin niya. Simula noon, pinagbigyan ko na si Ricky na makasama si Lovely kahit 1 o 2 beses kada buwan. Hindi naging mahirap para kay Lovely na makasundo ang tatay niya kahit na parang ngayon lang niya nakilala ang tatay niya. Naniniwala rin ako na talagang nagbago na si Ricky at kung hindi man, nasa kanya na yon. Oh, ito na yung kape na order mo. Ay, salamat. Mukhang masarap nga to tulad ng sinabi mo ah. Masarap talaga yan. Yan nga ang favorite ko eh. Siya nga pala, sigurado ka ba na okay na hindi na natin sasamahan si Lovely? May tiwala naman ako kay Ricky na hindi niya sasaktan ng anak namin. Sige, maghintay na lang tayo rito. Siya nga pala, ilang taon nang nakalipas mula nang nangyari yung pagkulam kay Ricky. Pero hindi ko pa rin alam kung bakit humantong yung kabit niya sa pagkulam sa kanya. Nasabi ba?
At sa tagal ng panahon, ngayon mo lang din talaga natanong, no? Ngayon lang pumasok sa isip ko eh. So ano nga, anong dahilan? Yung kabit niyang yun, matagal na pala niyang babae. May anak din sila. Ha? Oo, hindi mo talaga mahuhulaan ang lahat ng kasamaang ginawa ni Ricky sa akin. Nabuntis niya yung babae at pinanagutan niya sa likod ko. Nagpanggap si Ricky na malayo ang trabaho niya, kaya tuwing linggo lang siya uuwi. Kaya siya umaalis tuwing linggo kahit na wala naman siyang trabaho. Grabe, ang tindi rin naman pala talaga ni Ricky, no? Nagawa niya yun? At ang mas matindi pa, hindi lang siya ang kabit. Marami pang ibang babae. Hindi ko nga alam kung bakit hindi nagkaroon ng AIDS yang si Ricky eh. Mabuti na lang din dahil kung nagkataon baka nahawahan pa ako. Pasalamat ka na rin talaga na kinulam siya ng kabit niya. Dahil kung hindi hanggang ngayon niloloko ka pa rin niya. Parang angel in disguise nga, pero sa malademonyong paraan. Paano mo naisip yan? Wala, bigla lang pumasok sa isip ko. Alam mo, tama bang isipin na nakabuti pa ang kulam para magbago siya? Tama yun, no? O ngayong nagbago na si Ricky, baka naman bigla mong balikan, ha? Naku, ikaw. Hay Diyos ko, kilabutan ka nga, Shobe. Naging maganda ang parenting namin ni Ricky kay Lovely. Sa ngayon ay annulled na ang kasal namin at may bago na siyang pamilya. Kaya siguro hindi talaga siya nakontento sa akin noon ay dahil hindi talaga siya para sa akin. Ako naman, nadala ako sa pag-aasawa. Kaya heto, ini-enjoy namin ni Shobe ang pagiging single. Sa karanasan kong ito, marami akong natutunan. Hindi lahat ng ikinasal ay magtatagal. Hindi lahat ng pinagtagpo ay tinadhanang makasama mo hanggang sa huli. Walang katiyakang mananatili sa tabi mo ang taong minahal at pinag-alayan mo ng puso. Kaya naman sa bawat desisyong may kinalaman ng puso, hingin sa may kapalang kanyang patnubay. Makaranas man ng dagok o pagsubok sa relasyon, nasa gitna pa rin ng Panginoon para gumabay at manatiling nag-aalab ang pagmamahalan sa isa't isa. Sana po ay nagustuhan nyo ang kwento nating ito. Pero bago ko po tapusin ito, hindi makukumpleto ito ng walang shoutout. Shoutout po kay Denzel Official TV at kina Ace Manalo, Dennis Tabilon, kay Lola Rosie, kina Acel at King. Shoutout din po kay Hadigya Matalam at kay Inasha Ala, kay Julie and Francis from New Zealand, kay Kimberly at Kirben Espanyola, kay Jessa May Chavez na nasa Timama, Surigao del Norte, sa Ben Mark Repuelo. Hello din po kay Maylinda Adriatico, kay Onad Reyes na magbe-birthday ngayong August 29. Happy birthday po! Kay Mizay Angeles from Angeles City, kay Ma'am Maymay Hernandez at sa dalawa niyang anak na sina JJ at Blessy. Ayan ma'am ha, sinoutout ko po kayo. Hindi po pwedeng hindi ko kayo mapansin. Hello po sa inyo dyan and happy listening. Shoutout din po kay Carmela Bendaño at sa anak niyang si Jerome Corameng na magbe-birthday sa September 7. Advance happy birthday po. Hello din po kay Rowena Henilia, kay Preselay Sanyere, kay Jessa Joy Losada, kay Miss Inanimous. Hello din po kay Let's G na nag-comment po sa pinagbintangang Maglola sa Barrio Upload. Ang sabi po niya, hello Miss Winnie, pinaglilihihan ko po talaga ang boses mo. More upload po sana. Maghapon po akong bedrest at ubos ko na po ang uploads nyo. I love you po. Naku, maraming salamat po ma'am sa pakikinig. Love ko rin po kayo at lahat ng mga nakikinig sa ating stories. At ingat po sa pinagbubuntis nyo ha. Shoutout din po kay Beboy Batayen at sa Siquillo family from Sagay City, Negros Occidental, kay Ma'am Brenda Familara, kay Amanda Joyce, kay Domingo Rondares from Cagayan, kay Nagi Nat at kay Gina Tan, kay Sheena Golde. Hello din po kay Elma Bufete at kina Rhea, Jason, Agor, Joy, Ate Alma, Rona, Lani from San Jose, Batangas. Kay Mangyan Vlog, kay Rochelle Bondok at kay Jolly May Soriao, kay Jean Lopez from Alaska, kay Irene Bangoy from Cavite, at sa mga regular listeners po natin na sina Ma'am Abigail, Ma'am Basanta Mila, Ma'am Chris Alcantara, Ma'am Girlie Satur, kay Ate Aya, kay Ma'am Alma Flores, kay Sir Roberto Crimen, kay Ma'am Jonah Alog, kay Ma'am Lynette Reparado, kay Ma'am Angelina Ignacio, kay Ma'am Lydia Lopez, kay Sigbinan sa Sweden, kay Sir Francisco Neng, kay Ma'am Martina Angdasan, Ma'am Beth Mercado,
Mercado, Sir Mike James Tapak, sa Soberano family sa Dubai, sa Eneria family, kay Chef Lance, kay Hiramini, kay Ma'am Belen Malbas, kay Ma'am Celia Tolentino, kay Cherry Mukbang ASMR, kay Ma'am Raquel Hasigawa at sa husband niyang si Mitsuru, at kay Sir Jaime Constantino. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig at nagkomento. Abangan pa rin po ninyo ang mga susunod nating stories. At huwag po ninyong kalimutang mag-subscribe, like, share and comment sa upload natin. Para po mabilis nyong makita kung may bagong upload po tayo, pindutin nyo lang po ang notification bell para updated po kayo sa mga upload natin. Hihingin ko pa rin po ang inyong suporta para ma-reach natin ang 100k subscribers ha. Muli ako po si Miss Winnie na nagpapasalamat sa inyong pakikinig.